Magandang araw mga kaalaman na hinog. Sa panahon ngayon, sino bang hindi nababahala sa patuloy na paglala ng tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika at ang mga babala ng posibleng World War III? Mula noong February 28, 2026, nang maglunsad ang US at Israel ng magkasanib na military operation sa Iran hanggang sa ganting missile at drone attacks ng Iran sa mga base ng US at Israel, ang takot sa isang malawakang digmaan ay hindi na imaginary, ito'y nagiging realidad na. Alam nyo ba na sa kabila ng mga sigalot na ito, may mga bansa sa mundo na nananatiling tahimik, neutral at ligtas dahil sa kanilang heograpiya, kasaysayan ng neutrality at kakayahan nilang protektahan ang kanilang mga mamamayan? Oo mga kaibigan, at sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 bansang itinuturing na ligtas kahit may gerang pandaigdig. Ang una sa ating listahan, Iceland. Ang Iceland ay patuloy na nangunguna sa listahan ng pinakaligtas na bansa sa mundo at sa magandang dahilan. Ayon sa 2025-2026 Global Peace Index o GPI na inilathala ng Institute for Economics and Peace, ang Iceland ang may pinakamataas na peacefulness score sa buong mundo. 1.095 lamang ang GPI score nito, ang pinakamababa o ibig sabihin ay pinakamataas ang kapayapaan. Sa katunayan, hawak na ng Iceland ang #1 spot mula pa noong 2008 at hindi ito nagbabago. Bakit? Una, ang Iceland ay walang sariling standing army. Isa ito sa ilang bansa sa mundo na walang military. Pangalawa, isa ito sa may pinakamababang crime rate sa mundo. Pangatlo, ang lokasyon nito sa North Atlantic ay malayo sa mga pangunahing sigalot ng mundo. Ang payo ko, kung naghahanap kayo ng literal na isla ng kapayapaan, ang Iceland ang pinakamalapit na sagot. Pero tandaan, bagaman ito ay ligtas sa direktang labanan, ayon sa mga eksperto, maaari pa rin itong makaranas ng epekto ng nuclear fallout kung magkaroon ng malawakang nuclear war. Pangalawa sa ating listahan, New Zealand. Ang New Zealand ay pumapangalawa sa Global Peace Index 2026 na may GPI score na 1.282 at ito ang pinakapayapang bansa sa Asia-Pacific region. Ang geographical na lokasyon nito sa dulo ng mundo, libu-libong milya ang layo sa mga sigalot ng Middle East at Europa ay isang malaking advantage. Ang New Zealand ay may matatag na demokratikong institusyon, mataas na antas mong social trust at geographical na proteksyon dahil sa mabundok na terrain. Bagaman ito ay miyembro ng Five Eyes Intelligence Alliance kasama ang US, UK, Canada at Australia, ang bansa ay may kasaysayan ng neutral na paninindigan sa karamihan ng international conflicts. Ang payo ko, ang New Zealand ay isa sa pinaka-practical na opsyon para sa mga naghahanap ng ligtas na kanlungan dahil sa kombinasyon ng geographical na layo at matatag na sistema ng pamahalaan. Ang payo ko, kung magbabalak man na lumikas dito, tandaan na mahigpit ang kanilang immigration policies kaya kailangan ng maayos na plano at sapat na resources. Pangatlo sa ating listahan, Switzerland. Kapag sinabing neutral, walang tatalo sa Switzerland. Ang neutrality ng Switzerland ay hindi lang kasaysayan. Ito ay isang institusyon na kinikilala ng buong mundo mula pa noong 1815 Treaty of Paris. Sa loob ng mahigit 200 taon, hindi ito nasangkot sa anumang digmaan. Ayon sa Global Peace Index 2026, ang Switzerland ay may GPI score 294, kasama ng Austria sa ika-4 na pwesto. Bukod sa neutrality nito, ang Switzerland ay may isa sa pinakamalakas na civil defense infrastructure sa mundo. Mayroon itong mahigit 370,000 bunkers na kayang magsilong sa malaking bahagi ng populasyon nito. Ang terrain nito na halos 70% ay bundok at kagubatan ay natural na depensa laban sa anumang invasion. Ang payo ko, kung may kakayahan kayong mag-apply sa kanilang Independent Means Visa o Lump Sum Tax Program, ang Switzerland ay isang 5-star safe haven. Ngunit tandaan, mahal ang pamumuhay dito at mahigpit ang proseso ng paglipat. Pang-apat sa ating listahan, Ireland.
Ang Ireland ay pumapangalawa sa Global Peace Index 2026 na may GPI score na 1.260 at ito ay isa sa mga bansang may matagal ng policy ng military neutrality. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa Ireland ay hindi ito miyembro ng NATO. Ibig sabihin, hindi ito obligadong pumanig o lumaban para sa ibang bansa kung magkaroon ng digmaan. Mataas din ang marka nito sa positive peace, ang mga saloobin at institusyong sumusuporta sa isang mapayapang lipunan at may mababang antas ng political terror at domestic instability. Ang payo ko, para sa mga naghahanap ng European safe haven na hindi miyembro ng NATO, ang Ireland ay mainam na pagpipilian. Pero tandaan na bilang bahagi ng Europe, maaari itong makaranas ng indirect effects ng digmaan tulad ng refugee crisis o economic disruption. Panglima sa ating listahan, Austria. Ang Austria ay may constitutional neutrality mula pa noong 1955 at ito ay nananatiling hindi miyembro ng NATO. Sa Global Peace Index 2026, ang Austria ay may GPI score na 1.294 kasama ng Switzerland. Ang Vienna, ang kabisera nito, ay host sa maraming international organizations tulad ng UN, IAEA at OPEC na nagpapatibay sa papel nito bilang isang diplomatic hub at neutral ground. Ang Austria ay may matatag na political environment, mababang antas ng internal conflict at mahusay na kalidad ng buhay. Ang payo ko, ang Austria ay may settlement permit, independent means visa na nangangailangan ng 24,000 euros annual income para sa individual. Kung kayo ay may kakayahan, ito ay isang magandang opsyon para sa pangmatagalang paninirahan sa isang neutral na bansa sa gitna ng Europa. Baka naman po, tutal wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, Singapore. Ang Singapore ay ang pinakapayapang bansa sa Southeast Asia ayon sa Global Peace Index 2026 na may GPI score na 1.357. Bagaman ito ay may mataas na antas ng militarisasyon relative sa laki nito, ang domestic stability nito ay ironclad ayon sa mga eksperto. Ang Singapore ay madalas na binabanggit bilang pinakaligtas na bansa sa usapin ng personal security at mababang crime rate. Ang kanyang lokasyon sa Southeast Asia ay malayo sa direktang linya ng apoy ng Iran-US conflict at meron itong magandang relasyon sa parehong kanluran at Middle East. Ang payo ko, para sa mga Pilipinong naghahanap ng malapit at praktikal na opsyon, ang Singapore ay mainam dahil sa kalapitan, English-speaking environment at matatag na sistema. Subalit tandaan na bilang isang global financial hub at may military agreement sa US, hindi ito ganap na neutral sa politikal na kahulugan. Pang-pito sa ating listahan, Portugal. Ang Portugal ay patuloy na umaangat sa peace ranking sa nakalipas na dekada. Sa Global Peace Index 2026, ito ay nasa ikapitong pwesto na may GPI score na 1.371. Ang Portugal ay pinupuri dahil sa mataas na kalidad ng buhay, work-life balance at political stability. Hindi tulad ng ibang European neighbors nito na iwasan ng Portugal ang malaking political polarization at social unrest sa mga nakaraang taon. Ang Portugal ay miyembro ng NATO, ngunit may reputasyon nito bilang isang peaceful at medyo neutral na bansa sa maraming international conflicts. Ang payo ko, kung gusto ninyong pumunta sa Europe pero ayaw sa gitna ng tensyon, ang Portugal ay isang magandang opsyon. Ang cost of living ay mas mababa kumpara sa ibang Western European countries at ang mga tao ay kilala sa pagiging welcoming sa mga dayuhan. Pangwalo sa ating listahan, Chile. Sa South America, ang Chile ay isa sa mga madalas banggitin bilang ligtas na kanlungan sa panahon ng digmaan. Bakit? Una, ang heograpiya nito. Napapalibutan ito ng Andes Mountains at Pacific Ocean na nagbibigay ng natural na depensa. Pangalawa, ang Chile ay may mayamang likas na yaman, kabilang ang matabang lupa, sariwang tubig at iba't ibang resources na kakailanganin sa panahon ng global supply chain disruption. Patlo, panglokasyon nito sa Southern Hemisphere ay malayo sa mga inaasahang conflict zone sa Northern Hemisphere. Ang payo ko, para sa mga naghahanap ng ligtas na lugar sa Amerikas, ang Chile ay mainam na kanlungan. Subalit tandaan na ang paglipat dito ay mangangailangan ng maayos na visa processing at sapat na pondo. Ang siyam sa ating listahan, Argentina.
Ang Argentina ay madalas na binabanggit bilang isa sa mga pinakaligtas na bansa sa panahon ng digmaan dahil sa isang napakahalagang bagay: pagkain. Ang Argentina ay isa sa pinakamalaking producers ng pagkain sa mundo. Meron itong malawak na agricultural capacity para sa grains at livestock. Sa panahon ng digmaan, kapag nasira ang global supply chain, ang kakayahan ng isang bansa na pakainin ang sarili nito ay magiging kritikal. Ang Argentina ay mayaman din sa natural resources at may matabang lupa na kayang sumuporta sa populasyon nito kahit magkaroon ng global crisis. Ang payo ko, kung ang inyong prioridad ay food security at self-sufficiency, ang Argentina ay isang magandang pagpipilian. Subalit tandaan na ang ekonomiya nito ay historically volatile, kaya kailangan ng financial stability bago lumipat. At ang pang-10 sa ating listahan, Oman. At panghuli, isang spesyal na banggit para sa Oman, ang tinaguriang Switzerland of the Middle East. Sa gitna ng kaguluhan sa rehiyon, ang Oman ay nananatiling neutral at nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng Iran at ng kanluran. Ayon sa isang artikulo sa Oman Observer, kahit matapos ang high-tension strike sa pagitan ng Israel, US at Iran noong February 2026, ang Oman ay nananatiling tanging estado na may kakayahang mag-host ng indirect negotiations. Habang nagsasara ang airspace ng mga karatig bansa, ang diplomatic channels ng Oman ay nananatiling bukas at pinadali nito ang repatriation ng foreign nationals at pagpapanatili ng dialogue para maiwasan ang total regional war. Ang Oman ay may economic resilience din. Ang 2026 Economic Freedom Score nito ay 68.5, ikatlong pinakamataas sa MENA region. Ang tayo ko, para sa mga Pilipinong nasa Middle East na naghahanap ng relatively safe haven sa loob ng rehiyon, ang Oman ang pinakamagandang opsyon. Bagaman hindi ito ganap na immune sa epekto ng digmaan, ang neutral na posisyon nito ay nagbibigay ng proteksyon na wala sa ibang bansa sa paligid nito. Mga kaalaman na hinog, mahalagang tandaan na ang 10 ito ay itinuturing na ligtas batay sa kanilang heograpiya, kasaysayan ng neutrality at kakayahan nilang protektahan ang kanilang mga mamamayan. Ngunit sa panahon ng digmaang pandaigdig, walang lugar sa mundo ang 100% na ligtas. Ang konsepto ng kaligtasan ay relatibo. Maaaring ang isang bansa ay ligtas sa direktang labanan, ngunit makakaramdam pa rin ng epekto sa ekonomiya, supply chain o refugee crisis. Ibahagi natin ang video na ito sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa mga may balak mag-abroad o may mga kamag-anak sa ibang bansa. Naway makatulong ang kaalamang ito sa kanilang pagpaplano at pagdedesisyon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Manalangin tayo para sa kapayapaan sa buong mundo at para sa kaligtasan ng ating mga kababayan saan man sila naroroon. Ingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.